Mga kababayan, ngayong araw po ng linggo, November 16 na po, 2025, mababa po ang tsansa na magkaroon tayo ng low pressure area o panibagong bagyo sa susunod po na 5 hanggang 6 na araw. At gayon din, sa last week ng November, yung nakikita natin na banta ng sama ng panahon or potential na bagyo ay maliit din ang tsansa na maging malakas or maging typhoon hanggang sa super typhoon category sa huling araw po o huling linggo po ng Nobyembre. Meron po tayong weather system din ngayon na nakakaapekto sa malaking bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao. Tatlong weather system yan na ating aalamin. Pero bago ho tayo magpatuloy, hihingi lamang po ko ng pabor na i-like nyo po yung video natin. Malaking bagay na po yun at pagsuporta po para sa amin. Maraming salamat po. So simulan muna natin dito. No? Alam nyo, marami tayong problema ngayon at ang Pilipinas ay dumadaan sa matinding pong pagsubok. Dahil yung mga kababayan po natin na nasalanta ng typhoon at super typhoon dyan po sa Visayas at sa bahagi o malaking bahagi po ng North Luzon, hindi pa rin po nakaka-recover ngayon at hindi pa nabibigyan ng tulong po pinansyal ng ating gobyerno. Tapos may mga issue na naman ng mga balita, may mga kumanta na kung sino po ang sangkot sa bilyon-bilyon pong korupsyon sa ating bansa. Well, nasingit ko lamang dahil siyempre alam niyo naman concern tayo about din sa ating update. So ngayon po ay tingnan natin yung sinasabi ko sa inyo na mababang tsansa ng bagyo na mabubuo sa mga susunod po na mga araw. Sa week 1 natin sa pagitan ng November 14 hanggang 20, wala po tayong anumang bagyo na namomonitor dyan na papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayon po yan sa ating Tropical Cyclone Threat Potential. Pero sa week 2, sa pagitan ng November 21 hanggang 27, meron tayong nakikita dyan na banta ng low pressure area or banta ng sama ng panahon na papasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at dadaan sa may silangan po ng Mindanao. Pero take note, yan po nasa low chance na maging isang ganap na malakas na bagyo. So ang ibig sabihin nito, hindi masyado nagbabago ang ating track nito nga po sa tropical cyclone threat potential natin. Sa mga weather models po natin, halos nagtutugma sila na hindi po magiging malakas yung nakikita natin na sama ng panahon or yung hahabol po na bagyo ngayon pong huling linggo ng Nobyembre. No? At alam naman natin, kapag merong malalakas na bagyo na nauna at matagal na sundan ng panibagong bagyo, magiging mahina po yun. Dahil wala pong pressure or hangin na malakas na hihigop sa kanya para ma-develop bilang isang typhoon or super typhoon category. So ngayon, mamaya balikan natin yung banta ng sama ng panahon or banta ng bagyo na posibleng mabuo sa huling linggo ng Nobyembre. Alamin po muna natin yung ating tinatawag po na tropical cyclone potential, no? Yung sinasabi natin na forecast weather condition. So tignan natin yung ating weather map live, makikita natin mabuti. Ipapakita ko sa inyo yung pinakamapa natin sa ngayon. Meron tayong tatlong weather system na nakakaapekto. Lahat po yan i-explain ko po sa inyo. Kung makikita nyo sa ating weather system na ginagamit, mga kaibigan, mga kababayan, maganda balita ho dahil wala tayong bagyo na minomonitor. Kitang-kita nyo ho, malinis na malinis sa banta ng mga bagyo ang ating bansa, no? Diyan sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang bahagi po ng Visayas at Luzon na sobrang natamaan at naapektuhan po ng mga nakaraang mga malalakas na bagyo, sa ngayon po ay unti-unti pa lamang silang nakaka-recover, no? Or nag-aayos sa mga gamit yung mga napinsala po ng mga malalakas na bagyo. Bagamat wala tayong bagyo na minomonitor ngayon na active, mga kaibigan, meron tayong weather system na nakakaapekto. Sa tinatawag po natin na forecast weather condition, unahin ko na muna ito. Meron tayong ITCC o yung tinatawag po natin na Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto po dito sa Visayas, ilang bahagi ng Mindanao at sa may Palawan. So ang ITCC po ay yung salubungan ng hangin sa northern at sa southern hemisphere. Yung impact po ng salubungan ng hangin na yon, nagpo-produce po ng malakas na impact o yung sama ng panahon, kaya nagkakaroon po ng mga pag-ulan. Yung mga kababayan natin sa mga lugar po ng nabanggit ko, Visayas, Mindanao at sa may Palawan, akala nila may bagyo doon sa mga lugar nila dahil nga po kahapon nakaranas tayo bandang umaga, no, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, lalo na sa parte ng Luzon, may mga malalakas na mga pag-ulan. Hindi ho yun dahil sa epekto ng bagyo dahil wala naman tayong bagyong minomonitor, pero meron tayong mga weather system na nakakaapekto. Etong tatandaan ho ninyo,
Kahit ho wala tayong bagyo na minomonitor sa loob at labas ng ating bansa, makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan dahil sa weather system na nakakaapekto sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. So ang ITCC, dyan po sa may bandang silangan po ng Mindanao o Mindanao area, ay possible po magpabaha pa rin at magpa-landslide sa mga landslide prone area kung sakali po magkaroon tayo ng moderate to heavy rains anumang oras. Ito naman po tayo sa bahagi o sa area ng Cordillera Administrative Region, kasama na po ang Cagayan Valley. Asahan natin na ang weather condition po dyan, cloudy skies o yung maulap na kalangitan na meron pong mga light rains or mahihinang pag-ulan dulot po ng northeast monsoon. Ito po yung northeast monsoon, nakikita nyo naman yung kanyang direksyon ng hangin. Yan ho ay malamig at tuyot na hangin na nanggagaling sa Siberia na umiihi pababa pahilagang Luzon. So naaapektuhan yan hindi lamang po ang bahagi ng Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, kasama rin sa apektado niyan ang bahagi po ng Ilocos Region. Sa Ilocos Region, weather condition pa rin po dyan, partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains dahil po sa northeast monsoon. Ang hanging amihan naman, wala naman yung matinding significant na impact or matinding impact sa mga lugar na kanyang naaapektuhan. Pero yung tila mararamdaman natin na epekto niya, yung malalamig po na hangin. Pag yan hong malalamig na hangin na yan, nakikita nyo itong nagsisirculate ng hangin na yan, ay sinamahan po ng mga pag-ulan. Medyo malamig yung bugso o yung patak ng hangin. Pero dapat po hindi tayo mangamba dahil pag sinabi natin na northeast monsoon, hindi yan mapaminsala, no? Wala yang naidudulot na pinsala or malalakas po na mga hangin. Actually, yung tatlong weather system natin na yan, bukod po sa northeast monsoon, meron din po tayong shear line. So, i-explain ko mabuti ang shear line. Sa area po ng Aurora, kasama po ang Nueva Ecija, Bulacan, Rizal at Quezon. Ngayong araw po ng linggo, patuloy po makakaranas pa rin ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms, lalo na po sa hapon at sa gabi. Pero may mga tsansa pa rin ng mga magagandang panahon. Susulyap din ng magandang araw natin, pero mas lamang po yung magiging maulap. Ang shear line po, no, ay yung salubungan po ng malamig dyan po sa may hilaga po ng Luzon at yung mainit o maalinsang hangin dyan sa may silangan po ng ating bansa. Yung mainit naman na hangin na sumasalubong dito sa malamig ay yung tinatawag po natin na easterlies. Ang easterlies ho, actually, mahina naman yung nagiging epekto niya ngayon. Wala pong epektong direkta sa bahagi po ng Eastern Visayas. Pero nagpo-produce naman yan ng shear line dahil sa salpukan nila nito nga pong northeast monsoon. So sana ho clear sa atin, pang malamig na hangin ng amihan at yung malinsangan o mainit na hangin ng easterlies ay nagiging shear line. Yun po yung nagiging linya, which is yan yung nagbibigay ng pag-ulan sa bahagi po ng Luzon. So i-take note po natin yan para kung may magtanong sa atin or may magtanong kung bakit umuulan, kung may mga bagyo nga ba or may bagyo, lalo na yung mga elders natin, kamusta po kayo dyan, yung mga senior natin na nakikinig. Maraming salamat po sa lagi yung pag-comment. Ay alam po natin yung ating isasagot. Sa bahagi naman po o the rest po ng Central Luzon, yan ang mga sa Central Luzon po, patuloy din po maapektuhan ng shear line. Ang shear line medyo malawak yung kanyang nagiging effect, no? Diyan po sa bahagi po ng Luzon. So ang tsansa pa rin diyan po sa Central Luzon, maulap na kalangitan with isolated rain showers or thunderstorms, lalo na ho sa bandang hapon at paggabi. Diyan talaga directly nararamdaman yung epekto po ng shear line. May mga impact pa rin ito, posible pa rin at kaya pa rin magbigay ng pagbabaha, lalo na sa mga bahaing lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Kaya yung mga lugar po na binabanggit ko, dapat ho panatilihin po nating malinis ang ating kapaligiran. Wala po mga basura or mga plastic, lalo na po dito sa area ng Metro Manila, kasi hindi lang naman talaga bagyo or malalakas na bagyo ang nagpapaulan. Marami tayong mga weather system na kino-consider. Hindi porkit storm free na tayo o bagyo free na, wala nang ulan na mararanasan. Mas dalas pa nga po, mas madami pang pag-uulan minsan ang nararanasan natin sa mga weather system lamang yan kaysa sa may bagyo talaga. Pero syempre, alam naman natin, delikado talaga ang bagyo kasi malakas yan at sobrang mapaminsala. Sa parte naman po ng Metro Manila, dito po, Metro Manila, the rest po ng Luzon, kasamang bahagi o ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, ay patuloy din pong maaapektuhan ng localized thunderstorm. So asahan natin
parte ng Metro Manila, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Ang mga localized thunderstorms naman, eto bibigyan ko kayo ng senaryo kung paano yan nararamdaman at yung nagiging epekto niyan. Kapag napapansin ho ninyo, lalo na dito sa Metro Manila, yan kasi yung pinaka naapektuhan talaga ng mga local thunderstorms. Kapag dyan po sa Metro Manila, ay umaga pa lang hanggang sa tanghali ay sobrang mainit na, maalinsangan ng panahon. Bandang hapon, mataas na yung chance ng mga pag-uulan, no? Yung mga thunderstorms. Dahil po yun, sa pag-evaporate ng init ng hangin na meron po sa lupa, galing yung init din ng tubig, yung pag-evaporate po ng singaw na yan po ay nagpo-produce ng mga pag-uulan, no? Mga localized thunderstorms. And usually, hindi naman yan nawawala, nandiyan lang yan, minsan lumilipat lang yung mga lugar po. Kaya naman kasi diyan po sa Metro Manila o parte ng Luzon, ang mga localized thunderstorm usually nararamdaman dahil malapit diyan ang hangin po ng amihan. And then, yung mainit na hangin dito sa may silangan, dahil po sa produce o nagiging shear line, yan yung nagiging epekto. So lahat po ng mga weather system na yan, meron tayong northeast monsoon, meron tayong shear line, ITCC, localized thunderstorm, ay nagsama-sama, patuloy tayong makakaranas ng mga pag-ulan. Pero nating to worry naman, kinakailangan lang maging alerto, lalo na po yung mga bahayang lugar at mga landslide prone area. Pero yung mga bahay naman natin, kung hindi naman ganun katitibay at hindi pa nakaka-recover, hindi pa masyadong nakukumpuni dahil sa epekto po ng mga nakarang malalakas na bagyo, huwag tayong mag-alala dahil wala naman po mga wind signal yan. Wala naman tayong signal number 1 o mga ganong kategorya kapag mga weather system lamang tulad ng ITCC, Northeast Monsoon, merong easterlies o shear line, hindi yan nagbibigay ng malalakas na epekto ng hangin. Walang bugso na mangyayari. Pero kinakailangan pa rin natin maging alerto at maging handa po sa mga posibilidad na pwede pong mangyari. So ngayon ay babalikan natin yung sinasabi ko po sa inyo na banta po ng magiging huling bagyo ngayong November o last week po ng November. Yan po ay manggagaling dito po sa may bandang silangan po ng Mindanao. Bakit sa silangan ng Mindanao agad? Dahil yan po ito explain ko po sa inyo. Ang susunod po na bagyo na kung sakaling mabuo ito sa last week po ng November, may pangalan na ho ito, tatawaging Berbena. So sinasabi ng iba malakas daw, no, kasi nakakatakot yung pangalan tapos pangalan pa ng babae. Wala ho yung kinalaman kung magiging malakas ang bagyo base sa kanyang pangalan. Wala hong kinalaman yon. Nagiging malakas ang bagyo kapag yan po ay nasa tubig, no? Kapag ang isang bagyo ay na-develop o low pressure area na-develop po sa katubigan ng ating Philippine Area of Responsibility na sasakupan natin, mas na-develop yan dahil sa pressure o sa moisture na meron sa tubig. Nade-develop yan, mas mabilis yan lumalakas. Ang isang bagyo naman na mabubuo o nabuo sa kalupaan ng ating bansa, kahit sa parte dyan, mas maliit yung chance na maging malakas. Kaya nga po yung dalawang typhoon category at yung isa super typhoon, malakas. Sa tubig pa lang, ito po, no, sa may silangan po ng Visayas at Mindanao, sa katubigan humalapit dyan yung nabuo, ay talagang nakita naman natin, no, matindi yung naging pressure. Kaya yung magiging huling bagyo ngayong November, hindi yan nakikitaan na magiging malakas na bagyo dahil nga po wala ng pressure ng hangin na hahatak po sa kanya. So yung sinasabi at iniiwasan lang naman natin, kapag ka merong malakas na bagyo at nasundan niya ng panibagong low pressure area at yung naging distansya nila, no, ay umabot po sa 1,700 kilometers. Yung distansya ng parehas na yan, bagyo sa unahan at meron sa likod, 1,700 kilometers, nagkakaroon ho yan ng hatakan. Pero hindi naman natin yan makikita na dahil wala naman ng hahatak. Kaya yung chance kung magiging malakas ba ang magiging huling bagyo ngayong November, ay mahina po, no, or maliit po yung chance na maging malakas. Sa ating advanced weather forecast, hanggang tropical depression lamang yung magiging kategorya niya, yun po kung lalakas pa o magiging high chance na magiging low pressure area. So sana ho, no, nagigets nyo at ina-explain ko talaga ng dahan-dahan para ho mas maunawaan ng mga kababayan natin. Sa ngayon ho, ito yung mga sinasabi ko, kahit wala tayong bagyo na minomonitor, patuloy pa rin ang mga pag-uulan. So kailangan pa rin na lagi po kayo nakaantabay, naka-update po sa lagay ng ating panahon. Araw-araw na po tayo nag-update ngayon, may bagyo man or wala, para ho mas mapaghandaan natin. Dahil siyempre, wala naman tayo ng masyadong aasahan ngayon. Kapag nagkaroon ng malalakas na bagyo, tayong mga Pilipino lamang ang magtutulungan. Sa gobyerno natin, wala tayong masyadong maaasahan sa ngayon
dahil lumadaan sa matinding problema, korupsyon, yung pondo dapat sa flood control na uwi sa mga bulsa lamang, yung bilyon-bilyong pera na dapat po na itutulong sa mga nasalanta ng Super Typhoon Yuan at Typhoon Tino sa malaking bahagi po ng Visayas at Luzon, hanggang ngayon wala pa pong nailalabas. So tayong mga Pilipino magbayanihan at kakampiyon ko sa mga sitwasyon na kinakailangan ng update sa lagay ng ating panahon. Pangalawa, kinakailangan pa rin natin mag-safety ng mga importanteng gamit dahil hindi lamang po mga bagyo, dahil may mga, alam nyo na, yung mga nakaraang buwan may mga lindol. Dapat anytime, anong oras man, meron tayong mga nakaready mga gamit, no? Yung mga go bags, dapat po nakaready pa rin yan. Tulad na ang sinasabi, panatilihing malinis ang kapaligiran. Lalo na ho dito sa parte po ng Metro Manila. Maulit-ulit kong sinasabi na maging responsable tayo, wag tapon ng basura kung saan-saan. Hindi porkit makakaranas o nakakaranas tayo ng medyo magagandang panahon itong mga nakarang araw, okay na. Wala na tayong dapat ipangamba. Kailangan pa rin natin maging alerto, maging responsable, maging malinis. At ito po, kung kinakailangan, kung kaya pa rin natin, kung may mga extra budget tayo, mag-imak po tayo ng pagkain, nasasapat po ng ilang araw dahil po ang ITCC or Intertropical Convergence Zone ay, eto sasabihin ko sa inyo, parang malabagyo din na naging epekto niyan. Malakas na pag-uulan pero yung hangin hindi naman nagiging mapaminsala. Pero kapag kasi mas humaba pa o mas lumawak pa yung mga lugar na apektado ng ITCC or Intertropical Convergence Zone, possible na yung mga pag-uulan is maging mahaba yung oras or aabot minsan na maghapon. So, mas maganda na hindi tayo labas na labas, may stock po tayo ng pagkain. Ito, yung huling paalala ko, kinakailangan natin manalangin po sa Panginoon sa safety po ng bawat isa at ilayo po tayo sa kapahamakan. Actually, mga kaibigan ko, mga kababayan, yun na monitor natin sa ating advanced weather system and advanced weather model na ginagamit natin ay manggagaling sa may silangang Mindanao. Yan po ay hindi banta ng malakas na bagyo. So para ho sa pagiging kalmado natin, wag ho kayong mag-alala. Wala naman tayong mamamonitor o namamonitor na bagyo sa susunod po na 5 hanggang 6 na araw. So dapat ho, ang unang-unang pasalamatan natin ngayon ay ang ating Panginoong Diyos dahil nga po binibigyan niya tayo ng pagkakataon para makabangon. Kung tayo po ay nasalanta ng bagyo, lalo na po dyan sa Catanduanes, sa may Cebu City, Eastern Visayas, North Luzon, yung mga lugar po na sobrang naapektuhan ng malalakas na bagyo, ngayon po unti-unting bumabangon at nakikitaan natin yung mga kababayan natin na ngiti sa kanilang mga labi. Ibig sabihin, nandun yung pagkakataon na meron pa tayong chance para mabuhay ng maayos at payapa. So kung iisipin nyo naman na nakaka-stress yung nangyayari ngayon sa ating gobyerno dahil sa bilyon-bilyong kinurakot po ng mga politiko, wag na po muna nating isipin. Unahin na muna natin ang ating mga sarili, ang ating pamilya, and always po tayo manalangin sa ating Panginoon para mas bigyan pa tayo ng mga blessings at mga pagpapala. Uulitin ko ngayong araw po ng linggo ay may mga chance pa rin ng mga pag-uulan dyan po sa parte ng Luzon, Visayas at Mindanao dahil po sa tatlong weather system na nakakaapekto. So ano-ano yung mga weather system na yan? Uulitin ko para din po alam ng mga kababayan natin. Meron tayong northeast monsoon dyan po sa may hilaga po ng Luzon, extreme northern Luzon naapektuhan din. At meron naman po tayo dyan sa may bandang Metro Manila o silangan po ng Luzon na shear line, yan po yung salpukan ng malamig at mainit na hangin. Meron din tayo na ITCC or Intertropical Convergence Zone at mga localized thunderstorms. So wag pa rin tayo maging kampante, wala mang bagyo, ipagpasalamat natin sa Panginoon. Kung may bagyo man na paparating, maging handa tayo at ako'y patuloy na mag-a-update sa inyo. Malayo man ang bagyo, kahit ang pagitan natin 1 linggo, 2 linggo, patuloy natin titignan yan at imo-monitor. Gusto ko talagang malayo pa lang yung bagyo, na-update ko na kayo ng mas maaga para naabisuhan at nakakapaghanda na po tayo. Mas maganda kasi na napaghahandaan natin yung sama ng panahon tulad na nangyari sa Super Typhoon Yuan na malayo pa lang nakita na po sa ating advanced weather forecast at napaghandaan na ating mga kababayan.
marami at kinakailangan ganun ang lagi nating maging sistema. So mga kaibigan, mga kababayan ko, dito ko na muna tatapusin ang ating weather update, and please ako yung humihingi ng pabor na suportahan nyo po ang ating YouTube channel para lagi po tayong makapag-update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Happy Lord's Day po.